The Philippine Statistics Authority is holding a press conference on the country's economic performance for the first quarter of 2026. For the details, we have with us mobile journalist Fatima Baduria live. Angela, Diego, ongoing nga ngayon yung pag-uulat ng Philippine Statistics Authority patungkol doon sa first quarter performance ng Philippine economy at nakapagtala ng 2.8% growth sa GDP ngayong first quarter ng 2026 mula sa 5.4% ng kaparehong quarter last year at 0.9% naman yung quarter-on-quarter growth. So makikita natin no, mahina yung paglago ng ekonomiya, although hindi na nga rin ito masyadong nakakagulat dahil na nga rin sa nararamdamang krisis dulot ng gulo sa Middle East, no, na kita natin yung nagtataasan na presyo ng mga gasolina at talagang umiepekto ito doon sa konsumo din ng bawat household at pati na rin sa bawat industriya. Sa mga major industries nga na nakaka-apekto no, sa GDP, negative 0.2% growth ang agriculture, forestry and fishing habang negative 0.1% naman mula sa industry at sa mga major industries no, ang services industry ang may pinakamalaking kontribusyon na nasa 4.5% na growth. Noong Tuesday nga lang no inanunsyo ng PSA yung 7.2% na pagbilis sa inflation rate no at talagang apektado yung konsumo ng mga households. Although yung mga detalye talaga kung paano ito naaapektuhan ay aabangan pa natin din doon sa mismong press conference. Isa pang tinitignan natin na nakaapekto ay yung gross national income o GNI o ito yung total income ng mga Pilipino kasama yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, so yung mga kapatid natin mula sa OFW. At sa ngayon kasi nasa 3% growth ang GNI. Inaasahan din natin na merong epekto yung pag-uwi ng mga kapatid nating OFW mula sa Middle East no, nitong mga nakaraang buwan. So aabangan din natin kung ano ba yung mga detalye, kung paano ito talagang nakaapekto sa ating GNI. Angela. Fatima, ano yung forecast nila sa second quarter? Based sa isang pagbagal ng growth ng GDP natin sa first quarter, abot pa ba tayo sa forecast ng year-end? Diego, yan nga yung inaabangan din natin. Hopefully mamaya matanong natin doon sa press conference dahil nga meron tayong hinahabol na 5 to 6% na full year GDP growth para sa 2026. So titignan natin kung kaya pa ba yung mahabol at kung ano ba yung mga kailangang gawin, kung gaano kataas pa yung growth na kailangan nating makita sa mga susunod na quarter para maabot pa yun, Diego. Well, economic managers nga daw, they have been hoping to mag-bounce back ang Philippines into 5% growth at least. Pero that was before the US-Israel attack. So ngayon, realistically, ano yung pinaka-goal nila? Hindi pa natin yan naririnig sa ngayon, Angela, kung ano na talaga, kung bababa yung magiging target nila dahil na nga rin dito sa pagbagal ng GDP growth natin na nasa 2.8%, Angela. All right, thank you for that, mobile journalist Fatima Baduria.